makakasama po natin si Mr. Manny Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning, Ma'am Amor, and all the viewers. Mr. Mendoza, unahin na lang po muna natin ito, no? Dahil po tayo ay patuloy pa rin po nag-aabang dito sa kondisyon o lagay po ng bagyong Sulik na nasa labas pa naman po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kahapon po yan, ano, ayon po sa latest ninyong update. At syempre po, ito nga po mula po sa pagiging tropical storm ay nag-intensify pa sa pagiging isang typhoon. So, sa mga oras na ito po ba, ano na po ba ang ating update tungkol sa lagay nito? At kamusta po yung track nito? Matutuloy po ba ang pagpasok nito sa ating PAR ngayong araw? Para po sa kaalaman ng lahat ng mga taga-subaybay, ito po sa akin pong itinuturo, ito po ang bagyong si Sulik. Ang bagyong si Sulik po ay nasa layo po na 1,365 kilometers sa silangan po ng Itbayat, Batanes, kanina pong alas 4 ng umaga. Taglay pa rin po niya ang lakas ng hangin na 150 kilometers per hour malapit sa gitna. At pagbugso po ng hangin na umaabot po sa 185 kilometers per hour. Ito po'y kumikilos ng pakaluran, hilagang kaluran sa bilis pong 20 kilometro bawat oras. At tulad nga po ng ating inaasahan, ito nga po ay papasok sa Philippine Area of Responsibility. Kaya lang po medyo maaantala ng kaunti kasi nagbago po siya ng direksyon. Kahapon po ang kanyang movement westerly. Ngayon po naman ay west-northwest. At ito po inaasahan nating papasok sa Philippine Area of Responsibility either early today or early afternoon today. Okay, so ayan po, babantayan po natin ang mga kaganapan o yung update tungkol dito sa pagkilos o yung movement dito pong si Bagyong Sulik. At ito nga po mga kababayan, kapag po pumasok na ito sa ating Philippine Air Responsibility, ay tatawagin po natin na Bagyong Juaning. Ito naman po, Mr. Mendoza, bagamat po wala pa naman po talagang direktang epekto sa ating bansa itong si Bagyong Sulik. Kahapon po, base po sa inyong weather forecast o yung 5 p.m. Na inilabas ninyo na forecast para po sa ating bansa, ay naranasan po yung maulang panahon dito po sa eastern section ng bansa. Katulad na lang po yan sa may Cagayan Valley down to Quezon Province. So ano po ba ang dahilan? Bakit po nagkaroon ng mga pag-ulan dito? Bagamat wala pa naman pong direktang epekto itong ating Bagyong Sulik na binabantayan. Tama ka, Ma'am Amor. Tulad ng ating nakikita sa satellite imageries, totoo po nagkaroon ng maraming ulan, ng mga pag-ulan sa silangang bahagi po ng Luzon. Kasi po, meron po tayong wind convergence. Kahapon po, meron po tayong wind convergence coming from the north, coming from the east, and the southeast. Yun po naging dahilan para magkaroon po ng cloud formation, nagkaroon po tayo ng mauulap na kalangitan sa silangang bahagi po ng Luzon at nagkaroon po tayo ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa naturang lugar. Sa kasalukuyan po sa araw po naman ito, meron din po tayong wind convergence doon po sa lugar ding yaon coming from the north and northwest. And we believe magkakaroon pa rin po ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon sa araw pong ito, sanhi pa rin po ng wind convergence. Kaya naman para po sa ating mga kababayan na residente po ng mga nakatira po nga dito sa eastern section ng ating bansa, ang dahilan po ng nararanasan ninyong pag-ulan ay hindi po dahil sa bagyo, kundi ito po ay dahil po sa wind convergence o pagsasalubong lamang po ng mga hangin na siya pong nagbubuo o nagkakaroon po ng development ng mga kaulapan na siyang nagdadala naman ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog sa inyong lugar. At ngayon naman pong umaga na ito, mahalaga pong malaman natin, Mr. Mendoza, ano po bang inaasahan natin magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Miyerkules sa Luzon, Visayas at sa Mindanao? Narito po ang magiging lagay ng ating panahon. Tulad po ng ating nakikita sa satellite imageries, ang Mimaropa, ang Kabikulan, ang mga lalawigan ng Aurora at Quezon dito po sa Luzon, ang Kalurang Kabisayaan po, at ang dito po sa Visayas at sa Mindanao po naman, ang Zamboanga Peninsula at ang Suksargen ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Siyempre po, ang Metro Manila po at ang nalalabing bahagi po ng bansa ay makakaroon lamang ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. At ang tinatayang agwat ang temperatura dito po sa Metro Manila sa araw pong ito ay mula 24 hanggang 33 degrees Celsius.
Mr. Mendoza, kahapon naman po, noon maiba naman tayo, naiulat po kasi ang tungkol dito sa pagkakaroon po ng buhawi dito po sa dalawang barangay po sa President Quirino. Yan po ay sa Sultan Kudarat at ito nga po ay nangyari kahapon, July 9, 2013 at ito nga po ay nagdulot pa ng pagkasira ng hindi po bababa sa 20 kabahayan. So naapektuhan po ang ating mga kababayan dito. So ano po ba ang naging dahilan ng buhawi? Bakit po tayo nagkaroon ng buhawi kahapon dito po sa specific area na ito? Totoo po yaon. Nagkaroon po ng buhawi sa Sultan Kudarat o specifically diyan po sa Mindanao. Kasi po meron pong thunderstorm. Ito pong thunderstorm ay nag-uugat mula po sa Intertropical Convergence Zone. And then, ipapaliwanag ko po ang ibig sabihin ng buhawi. Ang buhawi po ay funnel cloud mula sa cumulonimbus cloud na umiikot counterclockwise pababa na itinutulak po ng mga malakas na hangin sa panahon po ng mga thunderstorm. Ang buhawi po ay nagaganap kapag mainit na mainit po ang panahon sa araw and then sa bandang hapon o bandang gabi, nagkakaroon nga po ng formation ng cumulonimbus clouds at dito nga po sa cumulonimbus clouds na ito, dito po nag-uugat o dito po lumalabas yung ating funnel cloud. Yung pong funnel cloud, yung po ay parang embudo. Kapag ito po ay itinutulak ng malakas na hangin galing po sa taas during thunderstorm, umiikot po ito ng counterclockwise. Kapag ito po ay dumating sa surface of the earth, nagkakaroon po ng maraming kapinsalaan, nagkakaroon po ng maraming damages dito po sa ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na po sa mga lugar na apektado po ng buhawi. At ang buhawi nga po ay medyo mapaminsala na weather system. Ito po ay maliit na tornado sa bansang Pilipinas. Ayun, marami na naman tayong natutunan mula po kay Mr. Manny Mendoza. Maraming salamat po, Mr. Mendoza, sa inyo binahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre po sa dagdag kaalaman na rin tungkol nga po dito sa buhawi. Meron po ba kayong maipapayo sa ating mga kababayan bago po tayo magpaalam? Meron po. Ang akin po maipapayo, kapag po tayong mga Pilipino ay nakakita po ng maiitim, at makakapal na ulap at meron po tayong nakikita na parang embudo doon sa baba. Yun nga po ang tinatawag po nating funnel cloud o yung po ang buhawi, tayo po ay manalangin na. Pagkat yun po ay magdadala ng kapinsalaan. Sapagkat nananampalataya po tayo sa ating pananalangin, hahatakin po ng Diyos pataas ang cloudiness po na yaon, ang cumulonimbus clouds po na yaon, at tayo po ay ililigtas ng ating Panginoon. Totoo po yaon, manalangin po lamang tayo. Tuwing dumarating po yung mga kapahamakan, lalong-lalo na nga po during typhoon season, kaalinsabay po ng pagkakaroon ng tinatawag po natin ng buhawi. At para po sa kaalaman ng sambayan ng Pilipino, ang mga buhawi po, ang mga pagkulog, pagkidlat, ang mga pag-ulan, ang mga tsunami, ang mga lindol, ang mga natural calamities, natural disasters, ay mga palatandaan po lamang na ang ating Panginoong Hesus ay darating na. Kaya sambayan ng Pilipino, kayo po'y aking inaanyayahan, sumampalataya na po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Anytime, any day, any moment, babalik na po siya. For this is the day that the Lord has made para po tayo, sambayan ng Pilipino, ay maligtas sa ating pong pananampalataya kay Jesus Christ. Ayan, God bless you po, Mr. Manny Mendoza. Maraming salamat po. Natunghen nga po natin si Mr. Manny Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa.